bakit ba dumadami yung gustong maging agent kaysa maging empleyado? So ito siguro yung ilan sa mga dahilan bakit dumadami yung gustong maging ahente kahit na mag-take sila ng exam para magkaroon sila ng lisensya as broker, licensed broker, or nagpapa-under sila sa isang licensed broker. So katulad ko, isa akong ahente na under ako ng isang licensed broker. So meron akong kasama na kadikit ko siya palagi, yung pangalan niya. Sige, so yun nakita kong dahilan kasi kahit naman ako, hindi ako nag-apply ng trabaho dahil ayoko ng maraming boss, maraming problema. So dito, bigyan ko kayo ng tip bakit mas pinili ko na maging ahente ng isang property kaysa pumasok ako bilang empleyado. So yung una, ibigay ko muna yung kay sa pag-apply ng trabaho. Kasi pagka nag-apply tayo ng trabaho, napansin nyo ba na palaging sinasabi na napakataas ng standard na hinahanap nila sa trabaho, samantalang yung trabahong ibibigay sa'yo hindi naman siya pang manager, pero ang taas ng standard tapos ang baba ng sahod. Pangalawa, minsan kung wala kang kakilala doon sa company na yon o doon sa papasukan mo na yon, hindi ka basta makapasok, so kailangan mo pa ng backer para makapasok ka doon sa work na yon. So ililista ko siya dito. Sumunod, pagdating ng sahod mo, kulang na yung sahod kasi ang dami ng kaltas, meron sa SS, meron sa Pag-ibig. Minsan kapag nakapag-loan ka pa, ikakaltas pa doon. So ang daming kaltas na nangyayari bago mo makuha yung sahod mo. Tapos meron pang kaltas na sa uniform, o kung nagtatrabaho sa isang fast food, kung nakabasag ka pa, may kaltas pa na kung nung ganyan, or kung late ka, kung may absent ka, ang daming kaltas. Tapos sumunod, isa pang napansin ko, palagi requirement yung physical appearance ba? Palaging kadugtong yung with pleasing personality. Paano kami na hindi kami maganda? Paano kami na hindi kami makinis? So ibig sabihin ba wala kaming karapatang magtrabaho kasi ang hinahanap nila with pleasing personality, kahit na hindi siya magaling, pero dahil maganda siya o sexy siya, siya yung napipiling magtrabaho. Pero yung may kakayahan talagang gumawa, hindi natatanggap basta dahil nga wala siyang pleasing personality. So yun yung isang nakita ko na hindi dito sa Pilipinas, no? Sumunod, minsan hinahanapan ka pa na bukod sa educational background mo, hinahanapan ka pa ng experience. Paano? Kagagraduate mo lang, tapos hinahanapan ka na ng experience. So paano ka mag-a-apply ng trabaho kung wala kang experience? So nagiging mahirap to. Kaya marami yung nagiging tambay na walang kagagraduate, marami nagiging tambay kasi nga bukod sa wala silang experience, yun nga ang dami-dami requirements na hinahanap. So sumunod, ito naman kapag nakapasok ka na at nakita ng boss mo na magaling ka, dinadagdagan yung trabaho mo, di ba? Napansin nyo ba yan na pag magaling ka, dadagdagan yung trabaho mo pero hindi dinadagdagan yung sahod mo. Tapos kapag na-late ka, ang ginagawa pa nila, kakaltasan ka nila ng doon sa oras na minsan nga minuto lang 1 minute, 2 minutes ka lang na late. Pero yung kaltas sa'yo pang 1 oras, di ba? Pero kapag ka nag-overtime ka, meron silang pinagawa, may pinatapos sa'yo 2-3 oras, ayaw pang minsan isama sa overtime. So yun yung unfair, no, na nangyayari, nagiging thank you na lang yung overtime. Pero kapag ka late ka ng ilang minuto, ang laki nang nababawas sa sahod mo. So yun yung napapansin ko na na hindi maganda kapag pumasok ka sa traditional na trabaho o yung mga trabaho na yan. Hindi katulad nitong pag-aahente ng lupa, napakaganda ng opportunity. So unahin ko yung katulad sa kabila na mataas yung standard tapos mababa yung sahod. Dito, kapag ahente ka, kahit sino pwede. Hindi sasabihin na kailangan ganito, ganon. So walang ganong standard na kailangan. Ang pinaka lang siguro best dito sa tingin ko sa pag-aahente na standard yung marunong kang rumespeto. Marunong kang rumespeto sa kapwa mo, kapwa mo agent, sa kapwa mo seller, o sa mga seller, sa mga buyer. So kailangan yung respeto. Sa tingin ko yan yung pinaka-standard, saka yung pagiging honest mo para hindi mo iniiwan yung ibang kasama mo na agent. Sumunod, kung sa kabila kailangan mo ng backer, dito hindi. Ang kailangan mo lang lapitan yung mga tao
na gustong ibenta yung property nila. So, hindi mo kailangan ng backer na gagamit ka pa ng mga riregaluhan para matanggap ka lang. So, dito hindi. Kasi yung mga seller mismo, gustong-gusto nila kapag kayo, lumalapit kayo ng personal sa kanila at gusto nyo ibenta yung property nila. So, hindi nyo kailangan ng backer. Pangalawa, wala tayong masyadong kaltas. Maliban halimbawa kung nag-overprice kayo bilang agent, syempre lang naman yung capital gain doon sa kinita nyo, i-shoulder pa ng seller. So, kung nag-overprice kayo, dapat bayaran nyo rin yung tax doon. Same din sa mga license brokers. So, nagbabayad ng mga tax yung ganyan. So, yun lang. Pero hindi nyo kailangan ng marami. Kasi, hindi kailangan ng maraming kakaltasin sa atin. Yun lang. Tapos, sumunod, sa kabila, medyo mahirap kasi kailangan nila ng yung sa time nila dito sa pagiging agent, hawak mo yung time mo. Hindi mo kailangan ng 8 hours nagtatrabaho, 12 hours nagtatrabaho ka. Hawak mo yung time mo. Katulad ako, kung kailan ko gusto umalis o kung kailan may schedule na dapat may kausapin tao, doon lang ako umaalis. So minsan halimbawa, umaalis ako ng 2 hours sa umaga, tapos minsan naman 2 hours sa tanghali o kaya sa gabi. So depende kung kailan may kailangan kausapin tao at kung kailan may kailangan na bisitahin na property. So hindi naman siya palaging mahaba yung oras, mahaba yung ibibigay mong time. Tapos sumunod, hindi mo kailangan maging maganda, hindi mo kailangan maging sexy, hindi kailangan yung pleasing personality kapag nag-agent ka. Ang kailangan mo lang maayos yung suot mo, maayos yung pananamit mo, yung buhok mo. So yun lang, hindi mo kailangan na maging maganda, maging sexy para matanggap ka dito. So hindi kailangan ng height, hindi rin kailangan ng weight, at hindi rin kailangan ng age. Kasi kahit na basta 18 years old above, pwede kang mag-ahente, kaya mong gawin, go. Kahit na lolo ka na, kahit lola ka na, senior ka na, walang problema. Walang pinipiling edad ang pagiging agent. At sumunod, hindi natin kailangan ng experience na gaya sa trabaho, kaya hinahanapan ka pa ng working experience. Dito sa pag-i-agent, kung gusto mo magkaroon ka ng experience, puntahan mo yung kapitbahay mo, yung kakilala mo na nagpapabenta. I-post mo yon, at least nakaka-experience ka. Or kung gusto mo naman ng malakihan o maramihang bentahan, punta ka sa isang developer, mag-ask ka, baka pwede ka maging agent sa company niya. So yun, so magkakaroon ka na ng experience doon. Or sumama ka sa mga kaibigan mo na agent, tapos pag-aralan mo yung ginagawa nila. So yun, magkakaroon ka na ng experience sa training. Tapos, kung sa kabila, pag magaling ka, dadagdag yung trabaho mo, pero yung sahod mo, yun pa rin. Dito, sa pagiging agent, kapag dinagdagan mo yung trabaho mo, dinagdagan mo yung sipag mo, dinagdagan mo yung time mo para magtrabaho, dumadagdag din yung sahod mo. So, kung halimbawa, ang wino-work mong property, isa lang, syempre, o isa o dalawa lang, so, pwedeng mabili yan agad, pwede rin hindi. Pero kung meron kang 10 na property na binibenta, at palagi ka naghahanap araw-araw o sa loob ng 1 linggo, meron kang tatlong hinahanap na bagong property every week. So habang dinadagdagan mo yung effort mo, dinadagdagan mo yung time mo na gumawa at maghanap ng mga property ibebenta, mas lumalaki yung kita mo. Hindi mo kailangan na magpalakas sa iba, hindi mo kailangan na gumawa ng kung ano nung illegal. So maging honest lang tayo sa pakikipag-deal natin sa mga tao, magiging maganda yung relasyon natin sa kanila at i-refer nila tayo sa iba pa nilang mga kakilala. So yan siguro yung kung sasabihin ng iba na sa ordinaryong employee, merong mga benepisyo. Ano ba yung mga benepisyong meron sila? Meron silang SS, meron silang pag-ibig, meron silang kung ano-ano pa na yung Christmas bonus. Tayo bilang mga agent, kapag sinipagan mo at kapag madami yung nabenta mo, marami yung nakita mong property at nabenta mo yan, nagkaroon ka ng maraming client, makakapagbayad ka ng sarili mong SS for the whole year ng biglaan. Pwede ka rin magbayad sa pag-ibig ng biglaan sa loob ng 1 year. Pwede rin tayong kumuha ng insurance, pwede rin tayong magtayo ng business kapag nakapagbenta tayo ng malaki. At daig pa natin yung meron 13-month pay kapag ka nakapag-deal tayo ng malaki-laki. So yan yung nakikita ko. Hindi natin kailangan na
hintayin yung December para magkaroon tayo ng bonus kung yun lang yung hinahangad natin. Kaya nagpapatali tayo dun sa medyo mahirap na trabaho sa mga ordinaryong employee. Pero dito sa pagiging agent ng lupa, kapag nakabenta ka, palaging para ka may 13-month pay.